Una natin pag-uusapan ay dito natin i-compare itong si Bongbong Marcos at itong si former President Duterte kung gaano sila kamahal ng taong bayan. Mako-compare natin kung sino yung genuine na mahal ng taong bayan. Yan ang unang video kong ipapakita. Pangalawa nating pag-uusapan ay isang video nitong si Kiko Barzaga, yung congressman na Gen Z na sikat ngayon dahil sa kanyang very loud at hindi siya takot na mag-express sa kanyang sarili patungkol dito sa korupsyon na nangyari sa House of Representatives. Na itong video na ito, while kinunan niya ng video itong si Martin Romualdez na nag-speech sa kanyang pag-step down bilang House Speaker, ay nagko-comment itong si Barzaga na, ayan, alis ka na dyan, nanalo na ang taong bayan, wala nang buwaya, parang ganon ba, no? Talagang marami pong nag-react na gusto nila itong batang ito dahil prangka. Okay, matalino. Sabi nga niya sa isang interview ni OG Diaz na he is very sensitive talking about yung mental health ng isang tao. Kasi kung maalala natin, sinabihan siyang may mental health issue nitong si Congressman Puno. Okay? Mamaya ipapakita ko itong video na ito. Okay? Pangatlo nating pag-usapan, ito yung main topic natin ngayon. Kasalukuyan, ngayong oras na ito, ay naghihiring po ng Blue Ribbon Committee sa Senado patungkol pa rin dito kay Bryce Hernandez, itong mga contractors na sangkot dito sa flood control projects. Itong si Senator De La Rosa ay question harap-harapan itong si Hernandez, okay, sa pagkasangkot dito kay Senator Joel Villanueva. Okay, mamaya pag-usapan natin yan kasi matindi po yung banat ni Senator Bato De La Rosa, bakit nasangkot itong si Joel Villanueva. Okay, pang-apat nating pag-usapan ay itong face-to-face nagkita na itong si Senator Jinggoy Estrada at itong si Bryce Hernandez pagkatapos ng inamin nagmamayabang itong si Bryce Hernandez doon sa House of Representatives na hindi raw safe itong si Senator Jinggoy Estrada. Eto, naghaharap na sila. Mamaya atin pong panoorin ang mainit na palitan ng salita nitong si Senator Jinggoy at itong si Bryce Hernandez. Okay? Pero guys, bago ang lahat, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para katalat ito sa taong bayan. Okay? Mahalaga like and share. Okay, ready? Sabay-sabay mo tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go! Ayan, naka-like and share na ba? And sa mga bago pa lang dito sa aking channel sa Donmar TV, mag-subscribe na po kayo kung first time nyo itong napanood, no? Para lagi kayong updated sa ating mga balita. Ito naman, yung video na nag-speech, the last speech ni Martin Romualdez na nag-comment while nag-video itong si Kiko Barzaga. Ito, pasok! And with deep gratitude for the trust and confidence you have accorded me. Bye-bye. Bye-bye, sabi niya. Pakinggan nyo ang background na nagko-comment itong si Kiko Barzaga ha. Yun ang highlights dito. Hindi yung speech ni Martin Romualdez ha. Pakinggan nyo. That trust has been the source Panalo tayo. of my strength in every day of service. Saan? When I assumed this responsibility, Mamimiss ko yan eh. Galing yan eh. I made a solid commitment. Mga minamahal kong kababayan, I leave this chamber as I first entered it. Minamahal niyang kababayan. Okay? Mahal mo bang kababayan? Pinahinayaan mo yung korupsyon? So yun, bye-bye. I'm humble servant, Servant. ready to serve Sino wherever sinaserve? duty may call. Step down, not to surrender. Tingnan niyo pagkatapos ng kanyang speech. Pansinin niyo yung mukha ni Romualdez. Sobrang lungkot niya. But in service, Hindi, talo ka ni well, Miyang. sometimes Talo ka ni the Miyang. greatest act of leadership is the grace to let it go. Oh yun, dapat dati pa yan. So that this institution may endure stronger than ever. Ang tapang nitong si Barzaga eh. Hindi, wala. Tama sa dapat ay matatag. Wala na yung Marcos Mabuhay ang admin. Kongreso ng Kabayan. Wala na. Mabuhay ang Pilipinas. Walang Tingnan niyo yung mukha niya. Sobrang lungkot. sa Pilipinas. Yun oh. Kaya ng mga tao, wala ka na. Sabi niya, masaya yung mga tao. Wala ka na. Kaya ng mga tao. Bye-bye na. Bye-bye, crocodile. Bye-bye crocodile raw. Yan matapang. Maraming nagre-react dyan na may mental health raw. Sabi ni, hindi naman mental health. Huwag natin pag-usapan yan. It's a serious issue. Diba? Kitang-kita nyo gano'ng katapang itong batang ito. Sabi pa nga niya, panalo ang taong bayan. Diba? Buti pa yung bata, alam eh. Ito, panoorin na natin ang nangyari kanina dito sa
Senate Blue Ribbon Committee. All right, let's now return to the Ali Senate for the Santos. resumption of the Blue Ribbon Committee probe. Ali Santos, nung last hearing, napapansin ko sa'yo, masyado kang free-flowing magsalita. Sinasabi mo lahat, normal na normal, natural na natural. Ngayon napansin ko parang may apprehension ka na, parang takot ka. Meron bang nananakot sa'yo? Meron ba ka bang kinatakutan? Before you answer, I'd like to clarify, no? May kasama kang lawyer, right? Yes po, Your Honor. Okay, thank you. Thank you, Mr. Chair. Tanungin ko lang ito si Ms. Santos. Kung meron ba siyang kinatakutan, may nananakot ba sa kanya? Bakit biglang nagbago yung demeanor mo ngayon dito sa hearing? Yes, Your Honor. Kasi po sa bahay ko po, marami pong umiikot na mga sasakyan. Tapos ang tagal po, hindi po namin malaman kung sino po sakay kasi sobrang tinted po nung mga sasakyan. May suspect ka ba? May suspetsa ka ba in particular kung sino itong mga tao na kinatakutan mo? Para alam ng komite na ito, kung may mangyari sa'yo, alam namin kung sino posibleng magiging person of interest kung may mangyari sa'yo. Ang po pwede lang naman pong gumawa sa akin dito. Sino? Sila Engineer Bryce. Ha? Sila Engineer Bryce saka sila JJP. Engineer Bryce, Sir Chair, pwede matanong si Engineer Bryce kung meron ba siyang balak na masama para dito, si Santos? Wala po, hindi ko po iniisip yun. So, babalikan kita. Ms. Santos, may sinabi ka nga dito sa iyong affidavit, paragraph 18. Ayon kay Engineer Bryce, sa lahat ng pagkakataon, kinukuha nila ang buong bayad sa isang proyekto, ay sila na ang bahala magbigay sa kapitan, sa mayor, kay D.E. Henry at iba pang may SOP. Totoo ba to? Yes, Your Honor. Ito sabi ni Bryce. Yes, Your Honor. Balikan kita, Bryce. Nagbibigay ka sa mayor, sa kapitan? Hindi po, Your Honor. Wala po akong kausap na politiko. Kasi last hearing, sinabi mo na yung pera na kinuha niya sa land bank, hinahatid niya sa iyo, iniiwan mo lang sa opisina mo at kinukuha na ni D. Alcantara. At hindi mo alam kung magkano yung pera na yun dahil hindi mo tinitingnan, hindi mo binibilang. Am I correct? Tama po, Your Honor. Nakabox po siya at mga nakasil po. Nakapak, nakasil. Opo. Ngayon may sinabi ka bago kanina na yung hatian ng SOP ay 20%. Pakiulit nga for the record. Ano po yun? Yung sa kita po ng nung in-house construction po. Yun po yung sinasabi ko na 40% po kay DE, 20% po sa akin, 20% po kay Engineer Mendoza at dun sa isa po namin kasama. So, kinuha niya yung pera sa total amount ng cost of project na binayaran ng DPWH, kinuha ni Santos. Halimbawa, may isang project na 100 million. Yung 100 million, according to him, binabawasan niya ng 3% royalty para sa kanyang lisensya bago niya ibigay sa'yo. So what is 3% of 100 million? 3 million po. 3 million. So 97, kabuuang 97 million ibibigay niya sa'yo. Yung 97 million na yun ba yun ay, this is a example ha, yung 97 million na binigay niya, yan ba yun yung 20% mapupunta kay, sabi mo, DA? 20%? Pakiulit nga yung distribution. Kung magkano po yung magiging pera na na kinita, for example nga po kung nabigyan po ng 90 million o sabihin na po natin 100 million para madali po. Okay. Yung 40 million po doon na kay D. Henry Alcantara, 20 million po sa akin, 20 million din po kay Engineer Mendoza at 20 million din po doon sa isa namin kasama pa. So total of 100. Yes, Or 100 of the 90, binawasan niya yan 3% eh. Binawasan niya 3 million. So 97 million, yun ang hatian ninyo. 20%, 40% kay DA. Pakiulit. Opo. Pero ibabawas pa po dito yung mga gastos, yung mga obligasyon po sa proponent. Ayan po, alisin po muna yun. Magkano ang sa proponent? Depende po. Minsan po, meron pong 25%, minsan po 30%. Depende po kung sino po ang kausap ni Boss Henry. So itong mga proponent na ito, kilala mo ito? Meron po akong specific knowledge yun nga po dito kay Senator Joel at saka po kay Senator Estrada. Pero yung sa iba po, naka-blind lang po ako. Paano mo na nagkakaroon ka ng personal knowledge doon sa... Kaya na, damay na si Joel at si Estrada. Sa kasali raw sa proponent. Sige nga. sa kanila? Anong Sinasabi po sa akin mismo ni Boss. For example nga po, may ibang... personal knowledge mo galing kay boss mo? Yes po. Yan ang hirap. Hearsay ang dating eh. Hearsay na binibigyan raw itong si Estrada at itong si Sir Joel Villanueva. Yan tayo sabit eh. Yung hearsay, tapos wala kang katibayan dyan, patay tayo dyan. Sinasabi niya po sa So yan ang personal knowledge mo, sinasabi niya. Yes po. For example po, sabi po ni Boss, yung ibang mga senatorial funds daw po, si Yusek Robert Bernardo po ang kausap doon.
Yusek Bernardo. Opo, Your Honor. General Alcantara, wala siyang alam sa mga pander, sa proponent. Ikaw daw ang may alam. I deny, Your Honor. Na binanggit ko na po kanina na pag lumabas po sa GA, nag-implement lang po kami. So, mahirap dito, Mr. Chair, dahil pareho na itong cited in contempt. Hindi ko na ito pwede papakontempt ulit dahil nakakontempt na itong dalawa na ito. So, yung meaning to say, yung sinasabi mo na hatian, after na yon sa pander, yung proponent, Opo. binawasan na ninyo. Opo. Ang problema, kayong dalawa nagtutulakan. Bakit ang alam mo lang yung dalawang senador na binanggit tapos yung iba hindi mo maalala dahil napakaraming project hinawakan ninyo. Sobra-sobra ang dami, billion-billion yung dyan sa District Engineering Office ninyo. Tapos out of those billions na pera, dalawa lang ang maalala mo, yung dalawang senador lang. Ang alam ko po, meron pa pong iba kaso wala po akong sapat na ebidensya pang hawak sa ngayon. Dahil po Paano mo nalaman na merong iba? True ano po, sa mga text message. Wala po kasi akong hawak na Text message nino. Anong staff po ni Boss Henry, tsaka po si Boss Henry. O bakit hindi mo sabihin kung sino yung mga tao na yan? Yun nga po, Your Honor, wala po kasi akong hawak, hindi ko po hawak yung cellphone ko kasi naka-contempt po ako. Kaya hindi po ako makakilos para mahanap po yung mga sapat na ebidensya para patunayan po yung ibang tao. Ayoko naman po magparatang ng wala po akong hawak na ebidensya. Tapos, kay Senator Jinko at Senator Joel, may hawak ka na ebidensya. Actually, ito nga po, dahil na rin po sa butihing Senator Win Gatchalian, yung pinakita niya po pala kanina na unprogram ng General Appropriation Act ng 2023, doon po nakasama yung listahan na project po ni Senator Joel. Putang, alam mo, sabi ng boss mo, wala kayong alam. Wala kayong alam Senator pagdating. De La Rosa, Yes, sir. whether program or unprogram, no, yung nag-enumerate ka may Opo. description ka. Yes po. Sige, point out mo ngayon kung saan sa GA yun. No, not in your list, sa GA mismo. Para matulungan mo kami. Your Honor, hindi po siya sa GAA. Kung kanina, Walang Opo, ibang pagdasalan yung items, kundi from GAA. Walang ibang pagkukunan dyan kung sa GAA. Whether program or unprogram, naka-indicate doon. Yan, binibigyan ka ng kopya ng GAA. Your Honor, yung kanina pong pinakita po ni Senator Win Gatchalian na listahan ng unprogram po noong 2023. Eksakto po, yun po We yung, will examine that. yes po, yun, eksakto po, yun po yung mga binanggit naming project na listahan ng 600 million po. Do you confirm this, Mr. Chair? Do you confirm this, Mr. Alcantara? Ikaw ang alam mo lang GAA. Tapos itong Deputy District Engineer mo, may alam na siya na program tsaka unprogram. Anong alam mo dito? Your Honor, sa tulad po sinabi ko, pag lumalabas po sa GAA, yun lang po ang pinabibid namin, Your Honor. I don't have any knowledge about the insertions and so on and so forth po. So hindi mo alam kung ito'y program or unprogram funds Yes, ang sir. i-implement ninyo. Mr. Chair? With the permission Paano? of Senator De La Yes, Rosa. sir. With the permission of Senator Bato, mabilis lang po, ano? Itong unprogrammed, lumobo ng katakot-takot. Alam natin yan. At noong 2021, nasa 176 billion. Noong 2022, naging 251. Pero kasama dyan yung COVID procurement ng vaccines. Kasama rin yan yung mga health workers incentives. Noong 2023, from 251, naging 800. Yan ha. Patuloy tayo sa next video natin. Ito. Mr. Bryce Hernandez, hindi tayo personal magkakilala. Do you confirm? Ito naman yung kay Estrada at ni Bryce Hernandez. Itong paghaharap nila pagkatapos na pinagbibintangan ni Bryce itong si Senator Jinggoy at si Senator Joel. Yes, Your Honor. Ni minsan ay hindi po ako tumawag sa iyo, nag-text message sa iyo, nag-message. Tama ba? Yes, Your Honor. Sinabi mo sa testimony mo sa House na binigay mo ang pera kay D.E. Henry Alcantara at siya ang nagsabi sa iyo na bibigyan daw niya ako. Is this correct? Wala pong specific na sinabing ganun, Your Honor. Pagkatapos mo ko dinurog sa House, ngayon wala ka specific na sinabi. Yung dito po kay... Pakinggan mo muna ang tanong ko, Mr. Bryce, ha? Sabi mo sa testimony mo sa House of Representatives na binigay mo ang pera kay D.E. Henry Alcantara at siya ang nagsabi sa... Maraming inconsistency itong si Bryce. So, duda ko rito, sinangkot lang nila itong si Senator Joel at si Senator Estrada. Kasi parang ganti ito ng nabanggit ng mga diskaya, yung mga congressman. Siya nabibigyan daw niya ako. Is this correct? Tungkol po dun sa 2025 projects, opo. Okay, Hindi po dun sa 2023. Mr. Bryce, you mentioned the name or names of Senator Estrada and Senator Villanueva. Is it Senator Estrada twice on two occasions sa House? Yes po. One, 10:40 a.m. Sinabi mo, Senator Jingo Estrada and Senator Villanueva with a list of projects. I remember that. No? Yes po. And then, on another occasion, 12:50 p.m., yun na yung pinakita mo yung screenshots na walang kahulugan sa ngayon, lumalabas. Yung kay WJ, kay D. Alcantara, tapos nilink mo kay si Beng Ramos, nilink mo kay Senator. Clear na yun. Yes.
Clear na yan. Actually, regarding po doon, Your Honor, meron po akong follow-up na Sige. text message po na nag-confirm na nagdala po it's either Ma'am Beng or Ma'am Mina sa office. Dinala po doon sa administrative officer namin noong time na yon. Meron po akong text message na yun. Galing po sa Chief of Staff ni Boss Henry Alcantara. Kinonfirm po na nakapagdala na ng obligasyon sa office. Do you have that? Yes, I have po, Your Honor. So Kanino- that's related to the WJ. Yes po, Your Honor. Nagdala ng pera. Can you show that? Yes. Or, sige, basahin mo nga. Page. Kaninong office yun? Kaninong office? Ito po yung text message sa akin nung staff po ni Boss Henry. Sinong staff yan? Carlo Rivera po. Carlo Rivera. Sige, pakita na sa screen. Sige po. Nandito ba si Rivera? Nandito? Hindi ko po Wala napansin, pa. parang wala po. Baka pwedeng paimbita, Mr. Chairman. We will. While waiting, yung isa pang pagkabanggit mo, sa kanilang dalawa, yung 10:40 a.m. do sa House hearing ng September 9, di ba? September 9. Okay. Sinasabi mo, nagbaba si Senator Estrada ng 355. Yes po, Si Your Senator Honor. Villanueva nagbaba ng 600 million. Yes po, pero hindi po Okay, 2025 yun kay Senator Joel po. Hindi po. Hindi, 600 million sabi mo. Opo, pero Okay, hindi we po siya check with the 2025. GAA. No? Yung kay Senator Villanueva, in fairness to him, hindi namin makita sa GAA yung mga enumeration mo o yung enumerated list of projects. As para sa Senator Jinggoy, nakita namin talaga yung 7 items kasi item for item, chinek namin, nagtugma doon sa sinabi mo. But in fairness to Senator Villanueva, unless you modify the list that you enumerated at tumama doon sa aming kina-check, then we will also hold him into account. But as of now, we cannot. That's why I did not mention him. Yung 600 mo, mali mali yung description mo. At wala. Kung merong mali, inconsistency, obvious na yan. Wala kami makita. But I want to be truthful, As para sa Senator Jinggoy, nakita namin yung 355. Now, ibang usapan yon doon sa sinasabi mong 30%. The burden of proof is on you. Kasi sinabi mo, merong 30% si Senator Jinggoy. Yes po. Oh, how will you prove that? Si Boss Henry po, actually, babasahin ko. Kahit sino pwedeng sabihin nilang pangalan. Pag sinabi mo ba, si Senator Hontiveros humihingi ng 30%, maniniwala ba tao? Hindi. Pag ako, si Senator Estrada humihingi ng 30%, maniniwala ba tao? Yes. Dahil, I have my past. Meron akong mga nakaraan na issues. Kaya, I am very vulnerable to all these attacks. And I deny vehemently na merong hinihingi akong porsyento sa mga proyekto. Okay? And siguro, sinabi na ni D.E. Henry Alcantara na panay hearsay lang. Nakita mo ba na binigyan ako ni Henry Alcantara ng pera? Did you see? Did you ever see Alcantara handing money over me to me? I don't think so. Pero ba may nakita ka ba? Sigutin mo lang, yes or no, may nakita ka ba? Wala po. Okay. That's all, Mr. Chair. Okay, so yun po ang paghaharap nila ha. So, wala talaga si Bryce. Sunog si Bryce dito kasi wala siyang maipakitang ebidensya na nagtutukoy dito kay Estrada at ni Senator Joel. Puro, kung i-analyze mo, puro hearsay ang panlaban niya. Yung pinanghahawakan niya, puro hearsay.